I mean, wina-whitewash yung mga nangyayari, mga guys, yung mga ebidensya ay yung parang ano, parang sinasabuyan ng tubig, ganyan, para hindi na talaga siya makita. And then, talagang itinatago nila yung mga nangyayari, no? Kaya dito, masasabi mo, kahit sabihin nyo na merong justice system, gumagana ang justice system natin, pero hindi ninyo maipagkakaila 6,400 ang mga namatay sa war on drugs. At marami dyan ang mga dapat talagang mabigyan talaga ng hustisya dahil mga walang kasalanan. Even mga guys, yung talagang totoong, yung mga totoong addict, yung mga totoong pusher, kailangan din silang bigyan ng hustisya kasi hindi naman pwede na, porke addict, lalabas ka dyan, tapos, pagpapatayin mo, hindi pwede yun, no? Kailangan dumaan pa rin talaga sa proseso ng batas, no? So, eto talaga, kaya talagang marami talaga ngayon ang talagang pinupush talaga mga guys na papasukin na ang ICC, no? So, ituloy nga natin mga guys yung ano. Meron ako sasabihin ng isang comment dito, hindi ko lang kung totoong tao to, baka naman pakawala ng mga trolls. Yung kapitbahay daw niya nag-aasa ng addict at traumatic po experience, napaka-unfortunate po nun. Dapat paparusahan yung addict na yung sino man niya. Pero kasi sana nasusundan niyo yung discussion namin dito. Hindi naman namin pinag-uusapan dito yung mga addict na hindi dapat parusahan. Pinag-uusapan dito yung mga innocenteng tao. O kahit pa guilty, dapat dumaan sa proseso yan, di ba? Yun ang na hindi porky hindi mukhang addict yan eh. O kaya dahil sinabi ng kahit sino, hindi pagpapatay niya mga addict na yan, hahanap ka ng mga kahit sino tao niya sa komunidad para lang siguro mamit mo yung bota. So yan po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya huwag niyo pong isipin, dahil sa mga trolls, itong discussion natin ngayong gabi ay intended para protektahan po yung mga addict o yung mga pusher o yung mga drug trafficker. Hindi po, mali po yun. Isa po sa mga tinatakil natin dito, yung walang habas sa pagpatay sa mga inosente. Okay? Sige, tanongin natin si Ma'am Cresley. Again, kayo mga nakikinig, yung mga trolls dyan, yung muna isipin na hindi ka pinatayan addict yan. Ito nga, nakita niyo na ba yung CCTV kay Kian, di ba? Hindi ba napakaliwanag pa nun? Ito nangyari sa inyo yan. Sisip-sip pa kayo sa phone nyo. Kay Miss Cresley, so 2016 nangyari po yung sa asawa nyo, no? Nagkaroon po ba ng kahit anong linaw man lang, kahit anong leads? Sinubukan niyo ba lumapit sa polis para makapag-file ng kaso? Anong nangyari po? Hindi na po eh. Kasi kung ako lang noon, nung mga panahon na yun, takot pa rin yung umiiral. Hindi para sa mga anak ko. Kasi alam ko na yung ganyan noon eh. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi alam yung nangyari sa paligid. Mamaya mag-report ako, matundun kami, i-relate kami dun sa issue ng asawa ko, which is wala naman kami. Alam, mahirap po para sa akin bilang isang ina. Wala bang lumapit sa inyo? Kasi Tama po. Hindi, Ganyan po, maraming case na ganyan na kapag nagrereklamo, no, sinusumbong yung nangyari, sinasama sila, yung buong pamilya, sinasabi na ito family ng mga pusher, family ng mga addict, pero hindi naman pala talaga totoo, no? So, yung itong babae, yung asawa nung namatay na nabiktima ng war on drug ni Duterte, hindi na siya nagsumbong kasi nga alam na niya kung ano yung kahinatnan kapag nagsumbong siya, no? Parang yung nangyari kay Asierto, 'di ba? Si Asierto yung investigador. 'Di ba ginawa niya mga guys, inimbestigahan nila sina Michael Yang, no? At napag-alaman nila na yung mga barkada nga ni Duterte ay sangkot sa droga. So nagsumbong siya ngayon kay Duterte, binigay niya yung investigasyon. Binigyan din niya yung yung mga PSG, no? Anong ginawa ni Duterte, mga guys? Binaliwala pagkatapos ilang araw pinapahanting na siya kasi siya daw ay sangkot sa droga. Kita nyo, binaliktad siya, 'di ba? So itong babae, ayaw na niyang hindi daw siya nagsumbong or kasi nga alam niya na magyayari yun sa kanila. Tama nga naman no? Siguro kahit ako, during the time mga guys, kung sa akin mangyari yun, no? Just in case, no? Wala naman kaming ng mga pusher or addict, no? Pero just in case, kung ako tong babaeng to,
Tapos may anak ako. Mga guys, hindi rin talaga ako kikibo, no? Hindi dahil sa takot ako para sa sarili ko, kundi iisipin ko na lang yung mga anak ko, 'di ba? Kasi paano na lang kapag syempre isasangkot ka pagkatapos makukulong ka, sino nang mag-aalaga sa anak mo, 'di ba? So, okay na yung ginawa niya, nanahimik na lang siya. Hayaan na lang muna niya na yung ang Panginoon ang magparusa sa mga yon. Kasi meron ding parusa yan mga guys, darating din yan. Sila mag-file ng kaso, lumapit na sila sa polis, huwag sila matakot. Pero dito nga sa kaso niya, sinong kakasuhan niyo? Fast riders yung pumatay, di ba? So, paano po? Pero may lumapit pa sa inyo na taga-gobyerno, at least tulungan kayo. Wala po eh. Mula sa lokal hanggang sa national, wala po. Maski mga bagkus ang nakuha pa namin ay bullying, panlilibak, ganon, diskriminasyon, wala po eh. Wala pong lumapit sa amin isa. Kahit sa lokal, national, mapasaan, wala po. NGO lang po ang may lumapit sa amin. Paano yung paano yung journey niya after niya? Kasi napaka-traumatic na nangyari sa asawa hanggang ngayon wala kayong closure dyan, di ba? Kasi hindi nyo alam kung sino yung pumatay. Wala po. Kaya nga po, so umaasa pa rin kami sa ICC. Nung naburol po yung mister ko, balikan ko lang nakaraan ng December na yun, ng gabi na yun, pagdating niya ng gabi, siguro nabulol siya ng 1 week. Sa buong 1 week na yun, walang dumamay sa amin. Kahit sino kapitbahay, wala. Dahil natatakot na, baka daw madamay, magpaputok. Ba't madadamay? Sino ba naman kami tao lang naman kami. Wala pong dumamay sa way. Kami lang ng mga anak ko. At ang hirap din, kasi ang hirap ng pagpapalibig. Wala naman kami. Wala nang trabaho yung asawa ko, tricycle. Ako may bahay lang. So, naburo siya ng 1 linggo. Sa 1 linggo yun, walang nagbigay sa amin. Ang hirap kumuha ng kabuloy. Hanggang sa, yung masaklat din, 2 bagay na masaklat, isa na ako yung bahay ko para magiging siya maka-autopsy. Kasi gusto ko malaman kung ilan yung tama na. Kaya pinilit kong maka-autopsy. Magkano ang autopsy noon? 35,000. Kasama yung Grabe, nasanla pa niya yung bahay niya mga guys. yung kabaho. Baka makausap po natin ngayon. Grabe, no? Isa po siya So, sa ayan mga guys yung hinaing talaga meron pa yan hinaing talaga sa war on drugs ni Duterte mga guys. Ang talagang mga biktima, mostly mahihirap. Mga nasa squatter areas, mga mahihirap talaga mga guys ang kanilang pinagchuchugi, 'di ba? So, kailangan talaga mga guys ang mga taong ito ay magkaroon ng hustisya. Okay sana kung ang pinagchuchugi niya yung mga barkada niya ng mga Chinese drug lord, kaso hindi eh. Hindi niya pinakialaman yung mga yun. Okay lang sa kanya kasi mga barkada niya. Pero yung mga biniktima niya, yung mga pinagchuchugi niya, ay mga taga-squatter area, mga mahihirap, na kahit nga pagpapalibing nung namatayan nila, hindi nila kayang ipalibing. Tapos sasabihin pa, pusher. Di ba kapag pusher ka, mga guys, marami kang pera. Kita nyo? Wala nga daw pang palibing, talagang, kaya umabot ng weeks na nakatenga yung bangkay kasi wala nga pampalibing. Wala ring lumalapit na mga kapitbahay kasi alam niyo ba during that time mga guys, kapag na-identify ka na ay naku natukhang yan, parang yung mga kapitbahay talagang takot kasi parang baka madamay tayo, no? So mahirap yung nangyari sa kanila mga guys, lalong-lalo na kung alam mo na inosente naman talaga yung namatay, no? Yung kapamilya mo, inosente naman talaga. Yun ngang biktima na small-time pusher, small-time user. Iyon nga mga guys kung tutuusin, hindi naman nila dapat na pinapatay yun, di ba? Kasi pwede namang i-rehab yun, mga small-time user, small-time pusher lang. Pwede naman i-rehab yun. At saka, yung pagpatay ng tao, hindi naman yan dapat ginagawa na talaga ng tao kasi ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin, 'di ba? So masama talaga 'yun. Kaya dapat lang talaga na pumunta na dito ang ICC para magkaroon na talaga ng hustisya itong mga nabiktima ng war on drugs ni Duterte, no? Pero takot na takot si Duterte mga guys, nanginginig ang kanyang tuhod kasi alam talaga niya na meron talaga siyang kasalanan at hindi lang siya kundi
maging yung mga ano niya, yung sangkot dyan. Admin reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.